will start from you. Be that person. Yeah, be that person. Be that good friend. Yes. Be that praying friend, di ba? Be that trusted friend na talagang hinahanap mo sa ibang tao. Magsimula muna sa atin, sa ating sarili. Di ba natin matatagpuan? Parang kanina nasundutan ko na yun eh. Ayan. Sige po, Ma'am C, ikaw nga po. Ayan. So, kanina, nag-research ako. Sabi ko, sige nga, tingnan ko kung yung naiisip ko is ganun din yung pwede kong makita. No? Nag-google ako. So, sabi dito, unhealthy and healthy relationship, friendship. So, yung isi-share ko po sa inyo is yung healthy friendship. Ayan. So, yung unhealthy naman is kabaliktaran eh. Supportive. Ayan. Di ba minsan, may shinare ako kunyari sa inyo. Uy, ito, yung career ko mag-grow ganyan. Minsan titingnan mo, di ba? Sige, go ahead. We will pray for you, whatever it is, go ahead. Versus dun sa, naku, alam mo, ang hirap niyan. Kakainin niyan yung oras mo and all. So dun pa lang, makikita mo na eh. Makikita mo na kung healthy pa ba. Within the circle ka pa ba ng healthy relationship or friendship. Stands behind you. Diba? No matter what. Hindi ka niya papayagan sa mga mali mong gawi, sa mga mali mong ugali. Itatama mo siya in a loving manner. Hindi sa makakatisod ka or mami-misinterpret ka nila na super ano ka naman, super perfect ka. Encourages you to grow. Si Sister Jen, I think isa siya, hindi pa kami magkaibigan nun, I think isa siya sa nakakita na pwede ako mag-MC. Hindi naman niya ako kilala na nag-MC na talaga ako before. Pero nung nakita niya ako, I don't know kung saan, parang inano niya ako kay Pastor Ken. Na parang kung iba yon, siya yun siya yung MC siya yung magaling na MC. Ba't ako magsasuggest ng iba na pwedeng makuha yung limelight ko? So, ganon. Then, another one is pushes you outside of your comfort zone. Diba? Sister Grace, yung minsan hindi natin kaya. Sister Marilyn, hindi natin kaya. Pero kung nakikita naman natin sa mga kaibigan natin na hindi, kaya nila. I-support natin sila, umalis ka dyan sa comfort zone mo, no matter what will happen, I will support you. Ayan. And then last one po is transparent and honest. This is very important. Sometimes po, huwag nating sabihin sa kaibigan natin yung alam natin na gusto niya lang marinig. Okay? That's not a true friendship and that's not a healthy friendship or even sa kahit saang paraan or any relationship para matigil na to. Sige, sabihin ko sa'yo to para matigil ka na. Yes, yung para lahat mabuti. Hindi. Kasi we're not perfect. Kaya nga tayo binigay sa isa't isa ng ating Panginoon para ipakita natin, we have to improve something within ourselves. But tulad nga ng sinabi ko kanina, tulungan nating ma-improve yung mga kaibigan natin in a loving manner, in a loving way. Ayan, para mas maintindihan nila bakit gusto natin silang itama. At tayo naman po, at kayo po na nanonood, kapag may mga kaibigan kayo na gusto kayong itama, you appreciate that. Kasi minsan lang yan, yung nilakasan nila yung loob nila na magsalita na ito, I guess, ang kailangan mong i-improve kasi naka-offend ka, so on and so forth. So, that's something, that's a blessing pag may ganun kang taong nasa paligid mo. So, yun po for me, the healthy friendship. Hello. Hello. So, ayun, tama nga po yung sabi ni Ma'am Sid. Actually, nung nag-google din ako, nabasa ko din yun. So, pero kasi ang isi-share mo din talaga, bukod sa nagre-research ka ng ano mo, yung experience mo talaga. Amen. So, naalala ko lang yung kung papaano nakita ni Sister Jen na hindi pa nag-MC nun. Hindi niya pa alam, hindi pa sila magkaibigan. Hindi pa kami magkakaibigan talaga. Nung time na pinag-MC din kami ni Pastor, maalala ko lang, si Sister Rachel, nagpunta siya dito. Hindi ko alam kung maalala mo pa kasi one time nakita ko yung note ko na kung paano kayo mag-start mag-MC, magpakilala kayo. Hindi ko pa na-picturean eh. So nag-effort po si Sister Rachel na pumunta dito para turuan kami kasi si Pastor no, pinag-MC kami. So parang kami na hindi naman talaga maharap sa maraming tao. Parang 2 weeks pa lang sinasabihan. Hindi na talaga kami makatulog. So, ang laking bagay na yung ipupush ka bukod sa, siguro kaya doon din nabuo yung pagkakaibigan. Kasi, di ba, yung pagkakaibigan nga, kung mabuti kang kaibigan, hangad mo yung
kabutihan at para mag-grow din yung friend mo. Tsaka feeling ko healthy yung friendship nyo pag hinahanap ka. Kasi minsan, ako po madalas absent po ako. Hinahanap po nila ako, nagchat-chat sila, bakit daw po wala. At saka ako, ganun din po, nung one time nga na nanonood ako ng live, si Sister Jen di ko makita sa harap, sa camera. Sabi ko, wala si Sister Jen. Hindi mo man sinasabi, pero sa heart mo, sa isip mo, nandun yung kaibigan mo is ano. Tsaka healthy yung friendship nyo pag siguro hindi ka selfish, hindi ka sakim Amen, na tama. gusto mo ikaw lang yung meron ganito, ikaw lang. So, hindi ganon. Kaya, meron akong sa Bible, gustong-gusto ko yung friendship ni Jonathan tsaka ni David. Kasi hindi sila magkaano-ano. Pero nung binasa ko yung 2 Samuel ata yun, si Sir Jen, kung hindi ako nagkakamali. Ang ganda kasi nag-promise sila na magiging magkaibigan habang buhay. Tapos ayun nga yung parang i-shortcut ko na lang. Yung nung namatay na si Jonathan, si King Saul, parang naging hari na si David Nagtanong siya kung meron pa bang natitira. Meron pa bang natitira sa mga kamag-anak or sambahayan ni King Saul na kasi ang gusto niya, ibibigay or ibabalik niya daw yung lupain, alang-alang, nandun yung word, alang-alang sa kaibigan niyang si Jonathan. So, ibig sabihin, hindi siya sakim since wala naman na, patay na yung kaibigan niya. Pwede na niyang angkinin yun eh. At saka meron pa nung parang pinagtatangka ang patay ni King Saul si David. Parang sinabihan niya yung anak niya na si Jonathan na, bakit mo siya kinakampihan? Hindi mo ba alam na hindi ka magiging hari as long as nandyan siya kasi siya yung next na hari. So, hindi niya pinag-interesan na maging hari kasi nga mahal niya eh. Parang, ang sabi doon, tinuring niyang parang, binahal niya na parang pagmamahal niya sa sarili niya. So, parang doon ako grabe yung pagkakaibigan nila. At nakikita ko rin naman dito na talagang yung pag-ibig ng isang kaibigan sa atin na kahit hindi ka magsalita. Ako, kung may nararamdaman ako, halimbawa, bakit kaya kung may sakit or kahit hindi nyo sabihin, Lord, ipagpipray mo yung kaibigan mo eh. O kung dito tayo na magkakaibigan, laging nagkikita. Ako po merong kaibigan, hindi kami laging nagchat-chat. Pero every birthday ko, yun lang talaga siya nagchat-chat. Hindi siya pumapalya. Happy birthday. Oo, doon talaga ako nabibilib na kahit hindi kayo nagkikita, Kami hindi nga tayo nakakalimutan nagchat-chat. namin birthday mo. Siya talaga, as in, hindi niya nakakalimutan. Doon akong mahangin. Never kaming sometimes lang, kamusta, ganyan, bumagyo, ganyan, kamusta. Pero yung sa birthday ko talaga, lagi siyang nagchat-chat. Kaya doon yung parang sabi ko, true friend ko to kasi hindi niya ako nakakalimutan. Which is, hindi naman para, ibig sabihin, Sister Jen, na nalilimutan mo birthday ko. Hindi ka true friend. Hindi naman ganun. Basta, meron lang tayong kaibigan na yung mga Yes. kaibigan natin outside na hindi man natin laging naku-communicate sila. Talagang, mahal mo sila. Ako meron pa ako isang kaibigan na parang nag-share siya na hindi siya magkaanak. So, ganito ang panalangin ko. Panginoon, kung pahihintulot nyo, iparanas nyo din po kung paano maging isang ina sa kaibigan ko ito. Kasi gustong-gusto niya magkaanak. So, nakakatuwa ang Lord kasi nagkaanak siya 2. Di ba? So, nakakatuwa. So, true friends, good friends, ay masasabi kong biyaya, regalo ng Panginoon para sa atin. Kaya sa mga nanonood, kung meron po kayong kaibigan, true friend, good friend, ingatan niyo po sila dahil sila ay masasabi kong kayamanan natin dito sa mundo. At syempre, biyaya at regalo ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Salamat, Sister Marily. At ito, isa nating iniingatang kaibigan, Sister Grace. Wow, thank you. Thank you, friend. So, ayun, sa akin, building a healthy friendship requires time and effort. Napaka-importante na nag-spend tayo ng time sa kaibigan natin. Kung saan tayo nag-sharing, nagkakaroon tayo ng mga deep conversation, fellowship, kung saan nasi-share mo na lahat. Kasi sobrang komportable ka na sa kanya. Sobrang lapat na. Yung talagang nababahagi mo na. Sa pamamagitan po kasi ng ganon, na nag-spend ka ng time, effort, mas
mas nagiging malalim yung pagkakaibigan po. And sa amin, ganun din. Pag, yung parang alam mo naman talaga, na minsan hindi ka nagsasabi, pero alam mo na nandyan sila. So, gusto ko rin yung sinabi kanina ni Mamsi, yung supportive, yung support. Yung parang, yung mga kaibigan mo na natutuwa sa mga achievement mo, na nandyan sila nakasuporta dun sa mga dreams at goals mo, na kapag nakakaramdam ka naman ng kalungkutan, nandun din sila, nandyan sila to support you, to inspire you, to motivate you, para mas lalo kang mag-move forward at laging lumapit sa ating Panginoon. Sabi nga, wala namang perfect na kaibigan, kahit naman sa ang relationship, pero napaka-importante na nandun lagi yung bukas na puso, forgiving heart, na laging, pag nagkamali ka, no, na meron kayong mga disagreement, hindi pagkakaintindihan, na pag-uusapan, at nagiging maayos naman ang lahat. So, nakakatuwa. At lagi ako naiiyak pag binabalikan ko po kung paano kami naging magkakaibigan. Napaka-rare. O, ayan na naman siya. Nakakatuwa. Ang ganda-ganda talaga ng topic natin. Friends for life. So, pag meron ka, i-treasure natin sila. Kasi alam mong, nandyan lang sila, lagi ka nilang i-motivate, nakakatulong para lumakas ka spiritually, lahat na. So, I am blessed na meron akong mga kaibigan na kagaya ng WCF Girls, and syempre sa lahat ng mga kaibigan, ng mga nakakasalamuha ko, na nakakatulong din naman para mag-grow ako. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Yeah. At saka, di ba, sa magkakaibigan, meron talaga iyak eh. Oo. Hindi, magkakaiba tayo ng katangian, pero pag Yes. pinagsama-sama, perfect combo. Wow. Oo. Yeah. Just to add on, di ba? Yun nga, ang ganda lahat ng mga sinabi. And also, we will celebrate each other's victory, di ba? Pag may pinagpala doon sa isa, makikisaya tayo, makikikain tayo sa bahay nila. Di ba? We will celebrate your testimonies. And also, iwasan natin, tama yung sabi kanina, Ma'am, yung competition. Minsan kasi, di ba, parang sa sobrang, minsan parang lapat na lapat ka na, parang yung inggit, pilit na pumapasok dyan sa relasyon nyo, magkakaibigan. And also, in every relationship, ang may tinatawag na paggawa, work. Di ba? You have to work out your own relationship sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Ganon din sa magkakaibigan eh. Tama yung sabi ni Sister Grace, kailangan may effort. Di ba? Kailangan din, yung uunawain mo, always see the good things dun sa kaibigan mo. Hindi lang yung parang, kunwari, nasaktan ka niya. Ang nasa isip mo lang, ay, ito yung ugali niya. Pero lagi mo hahanapin pa rin yung mabuting ginawa niya sa'yo. And do not turn your back dun sa kaibigan mong yun. Sapagkat, hindi mo alam yung kaibigan mong yun, baka dinudulog ka niya, iniluluhod ka niya sa ating Panginoon, niluha niya lahat ng mga sakit na nangyari sa inyong dalawa. Kaya kailangan, pag-usapan din, mahalaga po din yung communication sa ating magkakaibigan. Although, meron tayong mga kaibigan na nasa abroad, nasa ibang bansa, katulad ng kaibigan ni Sister Maril na hindi nakakalimutan yung birthday niya. Nasa puso niya kasi, no? Nandun na siya sa part ng puso niya. Kapag September, birthday ni Sister Marilyn ito. Minsan na lang, di ba yung sabi ko nga, nakakalimutan namin yung date, Sister Marilyn. Ayan, di ba? Pero napakahalaga sa lahat po na ating mga manonood. Kasi minsan, ang mga kababaihan, feeling natin strong tayo, kaya natin mag-isa. Pero hindi, kailangan po natin ng kaibigan. Bukod syempre dun sa mga may asawa, bukod sa inyong asawa, kailangan mo ng kaibigan. Kailangan mo ng may mapagkukwentuhan ng inyong saloobin, ng inyong nararamdaman. And find somebody. Ayan, lagi natin sasabihin yan, humanap ka ng kaibigan. Bukod sa ating Panginoon, nandyan ang ating Diyos na lagi nakatingin po sa atin. Pero humanap ka ng kaibigan at sigurado, at ipanalangin mo na sigurado may papadala ang Diyos na tunay at tapat na kaibigan na para sa iyo. Ayan, 'di ba? Na tayo eh, we're about to end sa ating pong pag-uusapan. Ang dami pa natin sanang gustong i-share, no? Ang dami pa nating mga testimonies bilang tayo magkakaibigan. 4 pa lang tayo, ha? Marami pa tayong kaibigan dito sa simbahan. Di natin kasama. Siyempre, shout out din kay Sister Tess. Hello po, Sister Tess. Ayan, Hello, sabi mo, Sister Tess. uuwi ka next month, so kasama ka namin sa ating taping next month. Ayan, Sister Tess. Kaya hello po, kumusta ka dyan? Namimiss ka namin. And we love you, Sister Tess, syempre po.
And yan, bago tayo maghiwa-hiwalay, mga huling pananalita, ito yung mga pulot of the night natin ulit. Ito yung mga na-miss natin bago tayo maghiwa-hiwalay. Yan, Sister Grace. Ayan, ang aking pulot of the day. So, ayan. Sabi nga, pag natagpuan mo na yung true friend, alagaan mo po yan. At ang lagi nating sinasabi, ang true friend, ang kailangan po nito ay nagsisimula sa pag-ibig through Jesus. So, dapat tayo, magkaroon na rin tayo ng discerning spirit. Yung parang, kanino ba tayo mag-i-invest ng time? So, pag meron po tayong, sabi nga, ang true friend, dapat lagi ka nitong nilalapit sa ating Panginoon. Hindi nagiging hindrance, hindi dapat siya maging hindrance para hindi ka lumapit sa ating Panginoon. Siya yung mga true friends, sila yung tumutulong sa'yo, nagmo-motivate sa'yo na paano ka lumago, paano ka maging malakas bilang tao, and vice versa. So, bilang totoong kaibigan, ipakilala natin sa kanila si Kristo dahil ang totoong kaibigan talaga natin, kapatid, tatay ang ating Panginoong Jesus. So, yun po. Sister Mary. Amen. Sa akin po, maiksi lang. True friend is a blessing. Dahil yun naman ang pinaka parang nag-ano sa akin. Talagang kayo, mga kaibigan, tayo lang, marami pa tayong mga kaibigan dito sa simbahan. Talagang kung true friend, mararamdaman nila na nandyan ka, nandyan sila. At yun nga, pahalagahan natin sila at wag lang tayong titingin sa kung ano yung good. Kasi nga, hindi naman po tayo lahat perfecto. Kaya kung ano man yung hindi maganda, nakukuha naman yun sa pangunawa at napag-uusapan naman yun. Kala ko So, nakuha sa kape. Po, Ma'am C. Ayan. Ako, be that true friend. Ayan. Siguro ganun lang siya kaiksi. Sa dami ng gusto mong hanapin, you start. Yun yung siguro yung pulot of the night ko. Be that true friend. You start within yourself. And you appreciate. Thank you, Jesus, for these people. So, yun po. Ayan, napakaganda namang sinabi nyo. And also, yung sa akin siguro, have a pure intention. No? Pag pumasok ka dun sa friendship na yun, kailangan may magandang puso ang iyong dala-dala. At makakahawa ka Kapag maganda ang iyong puso, maganda ang iyong intention, sigurado yung mga kasama mo magiging ganon din. At ang ganda din ng sinabi ni Sister Grace, kung totoong kaibigan ka, dadalhin mo siya sa tamang relasyon sa ating Panginoong Amen. Jesus. Kaya, salamat salamat mga friends. Salamat, friends. Salamat. Salamat. Meron ba tayong kanta? I can live. Joke lang. Do, re, mi, may fa. Apat Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, syempre tayo po, i-close po natin na ating pong usapan sa isang panalangin po. Sister Marilyn. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito. Salamat po sa masaya at marami kaming natutunan sa gawain ito. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga nakikinig at pati rin po sa amin ay maging inspirasyon ito, maging baon namin, Panginoon, para higit kaming maging mabuting kaibigan, mabuting tao, Panginoon, sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin na nagpapaalala na hindi lamang kami dapat nabubuhay para sa sarili namin, Panginoon, kundi para rin sa aming mga mahal sa buhay. At salamat at palagi niyo kaming ginagabayan, Panginoon. Salamat sa lahat ng wisdom na pinagkaloob niyo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga nakasama namin na nakikinig, Panginoon, ay bigyan niyo sila, Panginoon, ng kalinisan, kasiyahan ng puso, Panginoon. At sa gabi na sa kanilang pagtulog, sila ay bigyan niyo, Panginoon, ng matiwasay at mahimbing na tulog, Panginoon. Salamat po palagi, Panginoon. Nawa naparangalan ka po namin at nalugod ka po, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Muli po, salamat po sa lahat po na ating mga nakasama. At salamat sa inyo mga kaibigan kong Salamat, tunay. salamat Ayan, Sister po. Grace, Sister Marilyn, Ma'am C. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na Webes
Dito lamang sa Women's Cafe Forum. Good night! God bless everyone. Lord, nararanasan pa rin ba namin ang iyong mga himala na katulad ng ginawa na ating Panginoong Hesus noon?